Magandang araw mga karisalistas. Ngayon itatalakayin natin ang isa sa mga nobelang naisulat ni Dr. Jose Rizal, ang El Filibusterismo. Ako si Lizelle Alsadim at ito ang mga kasama ko, sina Paula Versameson Sowa, Elmira Moldon, Mary Ann Rihano, Denise Ann Pasot at Kain Joshua Torres. Ano nga ba ang El Filibusterismo? Ang El Filibusterismo ay pangalawang nobelang naisulat ni Rizal na kadugtong ng Noli Me Tangere, na tinatawag na El Fili or Fili. Ang nobelang ito ay sinulat sa lingwaheng Spanish at inilipat sa English language na may title na The Reign of Greed. Sinimulan na Rizal ang pagsusulat ang El Filibusterismo noong October taong 1887 sa Calamba during his first homecoming. Sinulat niya ang nobelang ito laban sa mga friare dahil pagkatapos ng kanyang nobela na Noli Me Tangere ay nakaranas ng banta at pang-aapi ang pamilya ni Rizal na tinawag na Calamba Agrarian Trouble. Pinagpatuloy niya ang pagsusulat sa London noong 1888, gayon din nang nasa Paris siya at Brussels, kung saan ay walang distraction at ang pamumuhay dito ay hindi marangya. At nakumpleto niya ang pagsusulat nito noong March 29, 1891 sa Biarritz. Isa sa mga naganap ng printing press ng El Fili ay si Jose Alejandrino, ang roommate ni Rizal sa Belgium. Siya ang nagdala ng proofs at revision kay F. Mayer von Loo sa Ghent. Sa kasamang palad, ang historical souvenirs na ito ay nawala at nasira noong panahon ng revolusyon. Para mabayaran ang publication ng El Fili, ay binenta ni Rizal ang kanyang mga property, ngunit hindi ito naging sapat. Kaya naman sumulat si Jose Rizal kay Jose Basa noong July 9, 1891 na nagsasabi, "For the past 3 months, I have not received a single centavo, so I have pawned all that I have in order to publish this book. I will continue publishing it as long as I can, and when there is nothing to pawn, I will stop El Filibusterismo." Kaya naman nag-offer sa kanya si Valentin Ventura ng tulong. Si Valentin Ventura ang tinaguriang savior ng El Fili. Sa kabila ng offer ni Ventura ay pinapag-isipan ni Rizal na hindi pa din ito sasapat, kaya naman pinira niya ang 47 pages mula sa 279-page manuscript ng El Fili upang makamura sa gastusin. Kaya naman nang maprint ang El Fili, ito ay mayroong 38 chapter lamang kumpara sa 64 chapter ng Noli Me Tangere. Sa kabutihan ni Ventura ay binigay ni Rizal sa kanya ang original manuscript ng El Fili, isang pen at autograph printed copy, at bili ng Philippine government ang El Fili kay Ventura noong 1925 na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Ang filibusterismo ay nagmula sa salitang filibustero na tinalintulad ito ni Rizal sa kanyang kaibigang si Ferdinand Blumentritt. Dahil si Blumentritt ay nagsilbing kasangga ni Rizal, bagamat hindi siya Filipino, ay nanandigan siya laban sa katiwalaan at pang-aabuso ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ang salitang filibustero ay hindi kilala noon sa Pilipinas. Narinig lamang ito noong taong 1872 na magkaroon ng tragic execution ang Gumbursa. Ang nangyaring ito sa Gumbursa ay nagdulot ng takot sa mga Pilipino dahil pinagbabawal noon ang pagbanggit ng salitang filibustero o isa sa mga apelyido ng mga pari, dahil ang ibig sabihin nito ay mapanganib o kaya naman ay mapagmataas at hambog. At noong panahon ng mga Kastila, ang salitang filibustero ay naging dahilan upang gipitin ang mga Pilipino. At ang pagbitay sa Gumbursa ay naging dahilan upang mamulat ang mga Pilipino at naging inspirasyon ito ni Rizal sa pagsusulat. Ang librong ito ay sinulat ni Rizal para sa Gumbursa upang mabigyan ng katarungan ang kanilang kamatayan, na binitay noon sa Bagong Bayan noong February 28, 1872. Sa librong ito, pinakita ni Rizal ang paghihiganti dahil sa sakit na sinapit ng 3 paring martir. Ang El Filibusterismo ay para sa mga Pilipino at sa gobyerno,
at ang orihinal manuscript ay naglalaman ng isang babala at ang pamagat ng librong ito ay sinulat ng kaibigan ni Jose Rizal na si Ferdinand Blumentritt. Philly. Ito ay isang nobelang isinulat ni Jose Rizal na kadugtong ng Noli Me Tangere. Inilalarawan sa nobelang ito ang mga paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal sa pamumuno ng Espanya. Pinapakita rin sa nobela ang mga karahasang natanggap ng mga Pilipino tulad ng pang-aabuso ng mga prayle, korupsyon sa gobyerno at diskriminasyon laban sa mga Pilipino. Ang Philly ay nagpapakita rin ng iba't ibang paraan ng paglaban sa pang-api. May mga naniniwala sa mapayapang reforma, habang ang iba ay naniniwala na ang revolusyon ang tanging paraan upang makamit ang kalayaan. Tulad na lamang ni Crisostomo Ibarra na nagbabalik bilang Simon upang maghiganti sa nagkasala sa kanya. Ngunit sa huli, ipinapakita ng nobela na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagbabago ng sarili at sa pagkakaisa ng mga Pilipino, hindi sa pagdanak ng dugo. Ayon sa ilang scholar, ang paraan ng pagtapos ng nobela ay hindi dapat bigyang kahulugan bilang pagtutol ni Rizal sa revolusyon. Maaring hindi lamang siya sang-ayon sa hindi organisadong paghihimagsik na may maliit na pagkakataon na magtagumpay. Nagpapatunay na si Rizal ay bagamat praktikal na sumusuporta sa mapayapang reforma, ay sumusuporta rin siya sa armadong revolusyon sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Bagamat matalino, hindi kailanman sang-ayon si Rizal sa walang saysay na pagdanak ng dugo. Ibig sabihin, ang pagdanak ng dugo ay dapat may layunin at hindi basta-basta. Si Rizal ay sumulat ng El Filibusterismo 4 na taon matapos ang Noli Me Tangere. Sa loob ng 4 na taon na iyon ay marami siyang naranasan na nakakaapekto sa paraan ng kanyang pagsulat nitong dalawang nobela. Sa paglalarawan ng kalagayang panlipunan sa bansa, parehong ginamitan ng dalawang nobela ng satires at caricatures upang ipakita ang mga mali sa lipunan. Sa Noli, ipinakita ni Rizal ang kalupitan at pagsasamantala na dinaranas ng mga Pilipino sa kamay ng mga mananakop. Sa El Philly naman ay pinakita niya ang lipunang nasa bingit ng pag-aalsa dahil nagising na ang isipan ng mga mamamayan at nagsimula ng mabuo ang mga pwersang revolusyonaryo. Sa kabuuan, ang El Philly ay nagpapakita ng mas madilim na larawan ng bansa sa ilalim ng mga Espanyol. Mas radikal at revolusyonaryong ito at kulang sa idealismo at romance kumpara sa Noli. Ang mas mabigat na pananaw at mas trahedyang damdamin sa El Philly ay bunga ng pag-uusig at pagdurusang dinanas ni Rizal at ng kanyang pamilya mula sa mga prayle at opisyal na Espanyol habang isinulat niya ang nobela. Sa madaling salita, ang Noli Me Tangere ay mas idealistiko at may halong pag-asa, samantalang ang El Philly ay mas madilim, seryoso at nagpapakita ng desperasyon at revolusyonaryong damdamin ni Rizal. Bagamat nagdusa si Rizal at ang kanyang pamilya sa mga Espanyol, sinabi niya ang El Filibusterismo ay hindi isinulat bilang paghihiganti kundi para sa karapatan at kabutihan ng mga Pilipino. Sinabi niya kay Blumentritt na hindi ko isinulat ang El Philly na may layuning maghiganti sa aking mga kaaway kundi para sa kabutihan ng mga nagdurusa at para sa karapatan ng mga Tagalog. Ilan sa mga kaibigan ni Rizal tulad ni Blumentritt at Graciano Lopez Hena ay nagsabing mas magaling daw ang El Philly kaysa sa Noli Me Tangere. Si Rizal mismo ay minsan naniniwala rin na mas mataas ang halaga ng El Philly noong naputol ang pagpapalimbag ng El Philly dahil sa kakulangan ng pondo. Sumulat siya kay Basa at sinabing, "Nakakalungkot dahil sa tingin ko, ang ikalawang bahagi ng El Philly ay mas mahalaga kaysa sa Noli." Ngunit pagkatapos mailathala ang El Philly, nagbago ang pananaw ni Rizal. Sa kanyang sulat kay Marcelo del Pilar noong October 13, 1891, sinabi niya, "Pinahahalagahan ko ang iyong opinyon na ang El Filibusterismo ay mas mababa kaysa sa Noli Me Tangere. Totoo para sa akin bilang isang nobela.
ang El Pili ay mas mahina kaysa sa Noli. Dagdag pa rito, ipinaliwanag din ni Rizal na ang kaibigan niyang nagsasabing mas magaling ang El Pili ay dahil lamang sa kanilang kabaitan at paggalang sa kanya, hindi dahil tunay na naniniwala iyon. Si Simon ay isa sa mga bida sa El Pili. Mayaman siya, mag-aalahas. Pero may sikreto yan siya. Si Simon, siya ay si Crisostomo Ibarra, yung bida sa Noli Me Tangere. Ang akala nila patay na siya. Ngunit pagkatapos ng gulo sa Laguna de Bay, biglang nawala na siya. Pero ito siya ngayon, bumalik. Nagpanggap na ibang tao, naging si Simon, na mayaman, makapangyarihan at close pa sa mga opisyal na Espanyol. Yung gobernador general, utang na loob sa kanya, kaya lahat ng desisyon, kinukonsulta muna si Simon. Yung dating api, ngayon siya ay yung may hawak sa gobyerno. Si Simon ay hindi lang siya basta mayaman at makapangyarihan. May malalim siyang dahilan kung bakit siya ay bumalik ng Pilipinas. Ang totoo, lahat ng ginagawa niya, bahagi lang ito ng plano niya para maghiganti. Gusto niyang pagbayarin yung mga opisyal na Espanyol na umapi sa kanya at sa mga kababayan natin. At isa pa, gusto niyang iligtas si Maria Clara sa kumbento. Yun ang tunay niyang pakay. Nagpaplano siya ng revolusyon, palihim siyang nagpapasok ng mga armas, naghahanap ng mga tagasunod, kinuha niya yung mga inaabuso at pinagsasamantalahan, yung mga sawang-sawa na sa pang-aapi. Isa sa mga nire-recruit niya, si Basilio, yung anak ni Sisa, yung nag-aaral sa Maynila dahil tinulungan ni Kapitan Tiago. Nakisama rin si Simon kay Kabesang Tales, yung dating kabesa de barangay na inaapi ng mga fraile. Kumbaga, sama-sama silang nagiganti. Ang ginagawa ni Simon, ginagamit niya yung impluwensya niya para lalong maging korap yung gobyerno. Hinihikayat niya yung mga opisyal na gumawa ng masasamang bagay para lalong magalit yung mga Pilipino. Kumbaga, gusto niyang magalit ang lahat para sumali sa revolusyon. Nagplano si Simon sa kasal ni Paulita at Juanito. Ang plano niya ay gagamitin niya yung kasal para magsimula ng gulo. Diba dapat masaya ang kasal? Gagamitin niya yun para magpasabog. Yung regalo niya sa bagong kasal ay isang lampara. Pero hindi ito ordinaryong lampara. Ang lampara na ito ay may bomba sa loob. Ang plano niya, kapag nag-flicker na yung ilaw ng lampara, may magtatangkang ayusin yung mitsa. Pagkaayos, dito ito sasabog. Yun yung magiging signal para sa mga revolusyonaryo. Pagkasabog ng lampara, aatakihin nila yung mga gusali ng gobyerno sa Maynila. Ang plano ni Simon, gagamitin niya yung kasal, yung simbolo ng pag-ibig at pagkakaisa, para magsimula ng revolusyon. Kumbaga, desperado na talaga siya na magbago yung Pilipinas. Kaya gagawin niya ang lahat, kahit magsakripisyo pa ng buhay ng ibang tao. Ganon siya kadeterminado sa kanyang plano. Pagkaabot ni Simon ng regalo niya, bigla siyang umalis at nagmamadali. Tapos nag-iwan siya ng note at nakasulat dun, mamamatay kayo ngayong gabi. Tapos, ang perma, Juan Crisostomo Ibarra. Tapos yung si Isagani, yung ex ni Paulita na sawi, nakatayo lang siya sa labas at mukhang malungkot. Biglang lumapit sa kanya si Basilio at sinabihan na umalis na daw siya agad kasi sasabog yung lampara. Tapos may nakabasa nung note, si Padre Salvia. Kinumpirma na sulat nga ni Ibarra. Di nagpanik na lahat. Yung lampara daw ay nakislap na, tapos susubukang ayusin naman ni Padre Irene. Pero biglang sumugod si Isagani. Tumakbo papasok at kinuha ang lampara. Tapos itinapon niya sa ilog ang lampara, kaya sa ilog ito sumabog.
Pagkatapos ng gulo sa kasal, hindi na alam ni Simon kung saan siya pupunta. Hinahanap na siya ng mga pulis. Talagang nabisto yung mga plano niya pero sugatan siya. Kaya nagtago siya sa bahay ni Padre Florentino. Pero syempre, hindi naman pwedeng magtagal doon. Nalaman din ng mga pulis na nandoon siya. Balak pa nga siyang arestuhin ni Teniente. Kaya si Simon, ayun, uminom siya ng lason. Ayaw niyang mahuli ng buhay. Tapos habang naghihingalo siya, nagtapat siya kay Padre Florentino. Sinabi niya lahat, yung tunay niyang pagkatao, yung mga plano niyang maghiganti sa pamamagitan ng madugong revolusyon. Buti na lang, pinatawad siya ni Padre Florentino bago siya mamatay. Sabi niya, patawarin ka ng Diyos, Senyor Simon. Tapos eto pa, itinapon ni Padre Florentino yung mga kayamanan ni Simon sa dagat. Sabi niya, ayaw niyang mapunta yon sa mga sakim at masasamang tao. Umaasa siya na balang araw, sa tamang panahon, may makakakuha ng mga kayamanan na yun at gagamitin sa kabutihan. Ipinapakita sa teksto na ang mga nobelang Noli at Quili ay napakalaga dahil matapang na ibinunyag ni Rizal ang katiwalian at pang-aabuso ng mga praile at pamahalaang Espanyol noong panahon ng kolonyalismo. Sa pamamagitan ng mga akdang ito na ipakita ang tunay na kalagayan ng lipunang Pilipino, ang kahirapan, kawalang katarungan at pang-aapi sa mga mamamayan. Ibinanggit din dito na ang mga orihinal na manuskrito ng Noli, Fili at tula niyang may ultimo adyos ay ninakaw mula sa National Library noong Disyembre 8, 1961. Pagkalipas ng ilang araw, nagpadala ng ransom note ang mga magnanakaw na gawa sa mga ginupit na titik mula sa dyaryo. Humingi ng 14 million bilang kapalit ng mga manuskrito. Nagbanta silang sunugin ang mga akda ni Rizal kung hindi ibabalik ang halaga. Matapos manakaw ang mga mahalagang dokumento ni Rizal, ang dating kalihim ng edukasyon na si Alejandro Anding Roses ay personal na nakipagkita at nakipagnegosasyon sa mga magnanakaw upang mabawi ang mga ito. Bagamat noong una ay humihingi ng malaking halaga ng ransom, 100,000 pesos at bumaba pa sa 10,000 pesos. Ang mga magnanakaw sa huli ay ibinalik nila ang mga dokumento ng walang bayad. Ang pagbabalik ng mga manuskrito ay ginawa ng paunti-unti. Una, ang may ultimo adyos, kasunod ang El Filibusterismo, at sa huli, ang Noli Me Tangere. Marami ang namangha kung bakit ibinalik ito ng libre. Ngunit maaaring dahil na-realize ng mga magnanakaw na wala silang mapapala sa pamahalaan at mas mainam na isauli na lamang ang mga ito. Ayon sa isinulat ni Ocampo, nangyari ang isang pagnanakaw kung saan kabilang sa mga ninakaw ay ang mga manuskrito ni Rizal. Isa sa mga magnanakaw ang nagsabing noong gabi ng pagnanakaw, bigla raw bumigat ang mga manuskrito ni Rizal na parang may kakaibang puwersa o multo. Sinabi pa ng magnanakaw na the manuscript must be heavy or haunted. Ibig sabihin, pakiramdam niya ay may kababalagan o espiritong bumabantay sa mga sulatin ni Rizal. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Rizal ay napakalagang nobela sa kasaysayan dahil matapang nilang inilantad ang korupsyon at pang-aabuso ng mga paring Espanyol at ng pamahalaang kolonyal noong panahon ng Espanya sa Pilipinas. Ipinakita ng mga akdang ito ang tunay na kalagayan ng lipunang Pilipino noon, kung paano nahati ang mga tao sa mapang-abusong mananakop at sa mga inaaping mamamayan. Sa pamamagitan ng mga tauhan sa nobela na ipakita ng iba't ibang uri ng mga tao sa lipunan, pati na rin ang mabubuting katangian ng mga Pilipino tulad ng pagiging matapat, mapagpasalamat at may malasakit sa kalayaan at pagkakapantay-pantay. Dahil dito, ang dalawang nobela ay nakatulong sa paghubog ng damdaming makabayan ng mga Pilipino, naging inspirasyon din ito sa katipunan at sa mga revolusyonaryo tulad ni Andres Bonifacio upang ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Dahil sa kanyang mga isinulat na aresto at pinatapon si Rizal sa dapitan at sa huli ay binaril sa Bagong Bayan noong 1896. Noong 1956, ipinasa ng Kongreso ang Rizal Law, Republic Act No. 1425 na nag-uutos na ituro sa lahat ng paaralan
ang dalawang nobela ni Rizal. Ang mga akdang ito na orihinal na isinulat sa wikang Espanyol ay isinali na sa maraming wika tulad ng Filipino, Ingles, Aleman, Pranses, at Chino. Noong 2007, inatahala pa ng Penguin Books sa Australia ang sali ng Noli Me Tangere bilang isa sa mga tanyag na klasiko ng panitikan sa buong mundo.